Si Kiko Barzaga raw ang pusa sa gitna ng mga tuta na nasa kamera. Ayon yan kay Senator Amy Marcos. Matapos tanggalin bilang kongresista, nakahanap din ng kakampi si Barzaga kay Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Matapos ang kanyang pagkaka-expel sa House of Representatives, derechahang pinangalanan ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga si Pangulong Bongbong Marcos na nagtanggal daw sa kanya. Sa isang Facebook post, sinabi pa ni Barzaga na tinanggal siya dahil hindi na matutuloy ang flood control scam kung mananatili pa siya sa kamera. Kilalang kritiko ni PBBM si Barzaga at ilang beses na rin niyang binweltahan ng Pangulo sa mga Facebook post. Wala pang sagot dyan ng Malacanang. Nagpahayag naman ng suporta si Senator Amy Marcos kay Barzaga. Aniya, sa gusaling maraming tuta, pinili ni Barzaga na maging pusa. Nakagugulo lang daw si Barzaga sa mga nangungurakot. Nagpaabot din ng mensahe si Vice President Sara Duterte sa dating kongresista na kilalang taga-suporta ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinuri ng bise si Barzaga dahil hindi raw natatakot na maituring nakakaiba. Sabi pa ni VP Sara, hindi lahat ay maiintindihan ang landas na tinatahak ni Barzaga. Pero ang mahalaga raw ay yung may paninindigan. Kwento pa ng bise, maging siya raw ay itinuring nakakaiba at tinawag pang baliw, bobo at kung ano-ano pa dahil sa pagtangging sumunod sa nakasanayan. Kakaiba raw si Barzaga dahil hindi ito nakasuhan ng child abuse at hindi tumanggap ng maletang may public funds. Hindi rin daw pumayag si Barzaga na magkaroon ng cocaine o alak sa kanyang opisina at hindi rin daw kailanman pumayag sa korupsyon. Sa huli, pinayuhan ng bise ang pinatalsik na kongresista dahil sa pagkakaalam niya ay sinisipon ito. Wala pang bagong tugon dyan ang Malacanang pero nauna naman ang binweltahan ni Palace Press Officer Claire Castro, si VP Sara. Tila nililinis daw kasi ng bise sa pamamagitan ng video statement kahapon ang pangalan ng mga kaalyadong nadadawit sa korupsyon. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. Muling itinanggi ni Castro na pinupolitika ang mga kaalyado ng mga Duterte. Dati na raw may mga issue si VP Sara at mga kaalyado nito. May paratang din siya sa video statement ng bise. Meron siyang speechwriter. Ghostwriter? Syukran. Yun lang ang alam kong alam niya. Na hindi na kailangan isulat ng speechwriter niya, yung sukran. Memorize niya na yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.